Mainit pa ang alinsangan ng hapon nang marinig ng mga naglalakad sa kahabaan ng dangwa ang biglang sigaw ng preno. Kasunod, ang mauumbok na buntong hininga ng makukulit na vendor na sanay na sa gulong ng Maynilang hindi nagpapakinig sa luha. Ngulit, sa pagkakataong ito'y hindi usok o kalansing ng tray ng bulaklak ang nakapukaw sa kanila, kundi ang pigil na pagiyak ng batang lalaki. Mga 4 o 5 taon pa lang na nakatayo sa gitna ng kalsada, suot ang kupas na t-shirt, may galos ang tuhod, yakap-yakap ang maliit na teddy bear na tila nanlilimahid na sa alikabok at pasan ang kulay ulibong backpack na mas malaki pa yata sa halos kabuuan ng kanyang likod. Sa di kawasa ay nasulyapan siya ng isang matandang tinderang si Aling Vanji. Nakita nitong may babae, maputi ang blouse, itim ang slacks, may hawak na murang handbag na papalayong naglalakad. Hindi lumilingon kahit binabanggit ng bata ang salitang "Mama" sa paos na tinig na halatang napagod na sa kaiiyak. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nilapitan ni Aling Vanji ang paslit, ngulit bago pa niya mahipo ang balikat nito ay biglang nagsipagtigil ang mga tao't mistulang lumilikha ng invisible na pader. Parang lahat ay gustong kumilos, subalit walang gustong maging unang sasalo sa sagabal na maaring maging responsibilidad. Tumikhim ang isang lalaking nakapolo baron. Baka scam yan, baka may sindikato. At ang isang tricycle driver naman ay umiling, sinabing, "Pag dinamay ka riyan, ikaw pa ang mapapasama." Sa gitna ng pag-aalinlangan, tahimik lang na sumilay ang araw at tinamaan ng lilim ang bilugang mata ng bata. Pagkaraan ng ilang segundong tila, puklang nagkunwaring magpakiramdam ang paligid, dumukwang siya. Binuklat ang zipper ng backpack na halos pigtal na at mula luhon ay marahang hinugot ang isang matabang kwaderno. Maraming beses nang nalukot, naluma at may ilang pahinang halatang nabasa at natutong na sa gilid. Saka ito'y niyakap sa dibdib kasabay ng kanyang laruan. Hindi ilang tao ang nagtaka. Notebook lang? Pero bakit tila ito ang pinagtangkaan niyang protektahan higit pa sa sarili? Lumakad siya palapit sa pader, naupo sa bangketa at tinakpan ng maliit na braso ang kwaderno. Waring sinasara ang buong mundo na hindi nakakaintindi. Ilang minuto pa'y dumating si Mang Hermes, ang laging pumaparadang pedicab driver na mahilig makipagkwentuhan sa mga tinderang pagod. At nang masipat ang eksena, agad siyang bumaba. "Bata, anong pangalan mo?" Ngulit hindi nag-imik ang paslit. Sa halip ay ipinulupot ng mahigpit ang 2 braso sa kwaderno na ngayon ay mas nakikita ng lahat. Sa harap nito'y nakadikit ang isang Polaroid, larawan ng babaeng papalayong nakikita kanina kasama ang batang nakatawid hat. Sa ilalim ng retrato, nakasulat ng pasmado, "Para sa munting Benjamin, pangarap kong makatapos ka." Bumaling si Mang Hermes sa mga nakapalibot. May nakita ba kung saan papunta yung ina? Ngunit sagot sa kanya'y sulyap, waring gustong magsabing, "Huwag mo nang alamin, dami nating kanya-kanyang problema." Napalunok si Hermes, tumingala sa langit na ngayon ay naglulubid ng dilaw at kahel. Bumalik ang memorya ng nakabataang kapatid na noong milenyo'y iniwan sa ospital at kung paano niya hinanap iyon sa loob ng 5 taon, ngunit huli na nang makabalik. Hindi niya mapapayagan na ulitin iyon ng tadhana sa harap niya. Kaya't kahit nakasalansan pa sa pedicab ang mga deliverable na bulaklak at kandila na dapat sana'y iaabot niya sa parokya bago magsara, hinubad niya ang lumang towel sa balikat at dinala sa bata.
Pinunasan ang noon nitong basa ng pawis at luha. "Anak, uminom ka muna ng tubig." Alok niya, inaabot ang tumbler. Nang masiguro ng paslit na walang masamang binabalak ang driver, sumimsim siya ng kaunti. Doon lang napansin ni Hermes na bakas ang gutom sa manipis na pisngi. Kulabog ang dibdib niya. Huminga ng malalim at kinausap ang bata. "Benjamin, di ba? Nasaan si Mama?" Nanginginig pa rin ang bata. Itinuro ang retrato na nakadikit sa kwaderno. Nandoon ang ngiti ng babae. Matamlay, parang napipilitang ngumiti. Samantalang sa likod, nasa waiting shed sila at may nakasulat na Baguio Dangwa Bus Line. Nang matinig ni Hermes kung saan maaring papunta ang babae, bigla siyang napabalikwas. Ngunit walang malinaw na direksyon kung saan hahabol. Minabuti niyang dalhin muna si Benjamin sa barangay outpost sa kanto upang maisaayos, ngulit bago niya maisakay ang bata sa pedicab ay may tumapik sa kanyang balikat. Isang babae, mid-20s, naka-ID ng Department of Social Welfare. Sakto lang ang biyaheng nagkataong bumibili ng bulaklak para sa outreach. "Sir, akin na po yan. Kami nang bahala." Ngulit hindi pa rin bumibitaw si Benjamin sa notebook. Dito na nagtaka ang social worker. "Pwede ko bang makita?" Tanong niya, dahan-dahang inuwestra ni Benjamin ang loob. Nandoon, sa bawat pahina, nakasulat ang petsa at simpleng tala, halos parang diary ng ina. Biyernes, Abril 7. Hindi nagising si Ben sa inutang kong gatas. Kinabukasan, maglilibre ang sponsor sa feeding. Kapit na kapit. Martes, August 3. Nakabalik na ulit ako sa paghuhugas ng pinggan sa karinderya, pero hindi pa rin sasapat pang arinola. At bawat pahina'y parang kaway ng nakalipas na ilang taon ng pangungulila. Habang binabasa ni Ate Joy, ang social worker, nangingilid ang luha sa gilid ng salamin. Nakasaad sa dulo, November 14. "Kapag binabasa mo to, anak, siguro matapang ka na. Patawad, kailangan kong hanapin ang North Point Center para sa trabaho. Pangarap ko pa ring maitayo mo ang mga pangarap mo." Napatiglag si Hermes. North Point Center? Kilala niya yun. Warehouse of Valenzuela na ginagamit bilang transit housing ng mga overseas job seekers. Biglang nanikip ang dibdib niya. Alam niyang posibleng sumasakay na ng bus o van palabas ng Maynila at kung hindi sila kikilos, baka hindi na niya mabalikan ang bata ng kahit bukas. Nag-alinlangan si Joy. "Nasa protocol dapat namin na dalhin muna sa shelter." Ngunit si Hermes, mabilis nang nakaisip ng plano. "Ma'am, ani niya, may pagsamo. Hayaan niyong subukan ko muna. Kung 6:00 hindi pa kami pabalik dito, saka kayo mag-report." Tumingin siya sa Benjamin. "Gusto mo bang hanapin si Mama?" Ngulit takot, tumango si Benjamin. Kumalabog ang sinapupunan ni Joy. Hindi pwedeng lumabag sa memo ang field worker, ngulit nakita niyang hindi biro ang determinasyon at hinaing sa mukha ni Hermes. Pinayagan niya. Pagkapaliwanag na bibigyan nila ng pagkakataon, isinulat sa papel ang address ng pinakamalapit na shelter at ibinigay kay Hermes, kasama ang contact number niya, at sabay sabing, "Sir, kung may nangyaring hindi ka nais-nais, kayo ang responsable." Tumanggo si Hermes. Isinalansan sa pedicab ang bulaklak at tinabunan ng tarpal upang maisakay si Benjamin sa maliit na espasyo sa hulihan. Siya naman ay pumadyak ng mabilis pagsapit ng intersection, habol ang oras na tila nagiging makapal na usok. Habang naglalaglag sa malagkit na trapiko patungong monumento, sunod-sunod ang guhit sa isip niya. Bakit iniwan? Anong nangyaring ba ako? At habang nagpapahinga sa pulang liwaw, ay binuklat niya muli ang kwaderno sa kalunda ni Benjamin at may natagpo ang natuping sombre. Para sa magpapakupkup, bago niya ito maabrihan, sumindi ang berde. Naging 3 liwag pa bago siya makasilip muli. At nang maabrihan sa wakas, bumangad ang isang maliit na resibo. Payment slip sa remittance, papuntang S. Celestina Villarin, pangalan ng inakala. Ipinadala iyon mula sa isang J.M. Villarin. Tatay?
magkapatid, nagsasaad ng halagang nakalaan para sa pamasahe at paunang medikal. Doon sumagi sa kanya na baka kaya iniwan ng bata ay upang magsumiti ng medical test sa Valenzuela bago makasakay ng kontratang pa-abroad. Pero bakit sa ganitong paraan? Bandang 4:30 narating nila ang North Point Center, malaking compound na may taas na bakod at buntun-buntun ng taong may bitbit na maleta. Pinagbabawalan ang pedicab kaya iniwan nila ito sa labas. Kalong si Benjamin, maiaasahan siyang baka pagbawalan silang pumasok sa gate. Ngunit paglapit nila, may gardyang buntong hininga. Huwag niyong pong sabihin kayo yung mga kamag-anak ni Madam Celestina. Kanina pa siyang umiiyak sa loob, hinahanap anak niya. Nagpanik daw pagkakita niyang nawala. Lalong pumabog ang puso ni Hermes. Pumasok sila. Sa loob ng opisina, nakita nila ang babaeng nakita kanina. Maputla ang muka, mamumugto ang mata, kalong ang isang maliit na eco bag. Pagkakita niya kay Benjamin, tumakbo siya at yumuko sabay hagulhol. Anak ko mo! Sa gitna lang pagkakandarit ng empleyado, tumulo ang luha ni Benjamin at kumapit sa leeg ng ina. Hindi pa matanggap ni Hermes ang nakikita. Hindi kaila na ito ang eksaktong imahe ng babaeng iwan ng bata. Paliwanag ni Celestina. Mag-iisang oras lang sana kung mawawala. Kailangan kong iparehistro ang pangalan ko sa medical van sa loob ng compound, pero na-traffic ako sa pila at nang bumalik ako, wala na siya. Iniwan ko siya roon dahil bawal bata rito. Pinagkatiwalaan ko na may magbabantay kahit di kakilala. Napatigil siya, humagulgol. Nilabas ni Hermes ang notebook, hinimas ang punit-punit na pahina. Ma'am, hinahanap mo siguro to, at ipinaliwanag niya ang buong pangyayari. Tila nabunutan ng tinik si Celestina, paulit-ulit na nagpasalamat. Ngulik hindi pa tapos ang hiwaga. Habang nagsisiksikan sila sa loob, pinilipit ni Celestina ang kanyang kamay upang hanapin sa bag ang maliit na wallet at iniabot kay Hermes ang 5,000 piso. Para po sa kabutihan nyo, pilit niya, pero umiling si Hermes. Mas kailangan nyo po yan. Sa saglit na engkwentro, may namuong respeto ang social worker na sumunod palabas upang siguraduhing ligtas na ang mag-ina. Sa labas, binitiwan ni Celestina ang huling pangungusap na lalong nagpapatimo sa lahat. Kung di dahil sa inyo, baka nag-collapse na ako sa guilt. Mahal ko ang anak ko, gagawin ko po lahat para makapag-abroad. Pero ngayon ko naisip, di ko na kayang iwanan ulit at may sulat siyang nilagda sa notebook. Salamat sa nagligtas sa anak ko. Sisingilin ko ang sarili kong maging nanay na karapat-dapat sa kanya. Bumalik si Hermes sa kalsadang may tanikala na ulit ng trapiko, ngulit magaang ang dibdib. Tila may bagong patpiting hangin ng pag-asa sa paligid. Ipinayid niya ang pawis, binalikan sa isip ang araw na sinikmura niya ang pangambang baka siya naman ng mapasama. Napatunayan niyang kung magpapadala ka ng sobra sa takot sa sindikato at scam, maaaring maputol ang tulay pagitan ng isang bata't ina at higit pa roon, mapuputol ang pagkakataong maging tunay na tao. Sa loob ng pedicab, huminga siya ng malalim, muling inimuestra ang sobre ng bulaklak at bago siya tuluyang pumadyak pabalik sa parokya, kahit lampas oras na, minarkahan niya sa isip ang araw na ito bilang patunay na minsan isang kwaderno lang ang kailangan para bumuhos ang toda sa kwento ng pag-ibig at pananagutan. Sa dangwa, may iilang vendor ang kumaway, nag-uusap kung ano ang nangyari. Ngumiti si Hermes at sinabing, nakauwi ang batang may kwaderno. Hindi niya kailangan magpaliwanag pa sapagkat ang bawat pahina ng notebook ni Benjamin ay ngayon magiging pahina ng bagong simula, habang ang mga nag-aalinlangang mata ng madlay natuto na wag basta umiling sa musmos na nagdadala ng bag na mas mabigat pa sa kanyang murang balikat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.